Hey everyone, it's Nicole, and for today's video, I'm gonna share with you how I started in real estate. So basically, there are four things that I would like to highlight in this video. How I started, pros and cons kapag kainiwan mo yung usual 9 to 6 or 8 to 5 job, tapos pinasok mo yung real estate, diba? And how I face challenges. Kasi syempre, di ba, along the way talagang hindi yan mawawala at marami niyan, lalo na kapag ka nasa sales industry ka. And lastly, how I see my future in real estate. So, samahan niyo ako today, guys, and let's have a one-on-one discussion. So, yun na nga, guys. 10 years ago, di ba, parang kala mo tanda ko na 10 years kasi 2011 when I graduated in college. And ang unang trabaho ko talaga, BPO kaagad. Okay? So, first job, BPO. Kasi kahit nung working student ako during college, medyo meron na akong napapasok na part-time BPO or call center. Meron na akong ganong experience. So, just imagine from 2011, my first company, almost 5 years ako doon, until 2016. Tapos, nag-stop lang ng mga less than 2 years. And then, kasi yun yung time na nag-focus ako sa pagbubuntis ko nun sa una kong anak. And after that, BPO pa rin. Until COVID 2020, nasa corporate pa rin ako. And after COVID, yun na lang nag-start na nag-work from home, 'di ba? Nag-work from home na, pero basically corporate pa rin, 'di ba? Work from home, and and I get to point na nag-direct na ako sa client. Nagkaroon ako ng direct client abroad, and so masabi mong freelance VA, or ang tawag nila dito is yung independent contractor. So ganun siya. So, in total, masasabi ko na yung work experience ko, combination of BPO and as an independent contractor or VA or freelance or however you want to call it, it's more than 10 years. So, ganun siya. Bago ako real estate. Pero yung real estate kasi, paano ba ako napasok sa real estate? Paano siya nag-umpisa? Basically, noon pa man, mahilig na akong mag-invest. So, if I'm not mistaken, 2015, yung una kong investment, kahit wala pa akong sariling bahay ko noon, is condo. Yung unang-una kong naisipang i-invest. Year 2015, na fast forward ngayon is, nagpa-profit na siya kasi maliban sa self-paying na siya, is meron pa siyang sumusobrang profit. Kasi maganda talaga yung napili kong location. And kasi imagine mo, during that time, di ba talaga namang mas medyo mababa pa yung mga presyo sa Kamaynilaan, katabi yun ng university. So, ayun, kaya hindi siya nawawalan ng tenants talaga. Yung time na yun, wala pa ako sa real estate. Nainisip ko lang na gusto kong mag-invest. And nung nag-pandemic, syempre, doon tayo nagkaroon ng mga extra time kasi nga hindi ka na bumabiyahe, work from home ka na. Nung time na yun, guys, nung bago yung pandemic, from San Jose del Monte, Luzon, to Eastwood, binabiyahe ko yan. Mabilis ang biyahe nun kasi madaling araw, sa umaga, 1 hour, pero pa-uwi, 2 hours yun. Pag traffic, minsan mahigit pa. So, parang almost 4 hours talaga yung napupunta sa commute. 'Di ba? Alam ko maraming makaka-relate dito So, ganun talaga yung scenario ko that time. Parang it goes for about 2 years actually. And then, nung nagkaroon ng pandemya, dahil work from home na, alam mo yun, bago yung pandemic, nag-iisip na ako ng mga negosyo. So, ang naisip kong negosyo nun actually, hindi pa agad real estate perfume business pa. So, pinasok ko pa yun. Lahat ako sa marketing, sa branding, ako yung nagmi-mix, ganyan. Okay naman siya, pero grabe yung trabaho. Kasi nga, one-man team ka, parang nag-break even lang ako. Halimbawa, namuhunan ka ng 50,000. Parang bumalik lang siya. And at the same time,
yun nangyari is na hanggang ngayon nagagamit ko pa rin yung mga perfume na yun na talaga namang kuhang-kuha ko yung amoy ng mga mamahaling pabango, 'di ba? So, pero yun muna nung bago ako nag-real estate. Pero nag-isip talaga ako, sabi ko, alam ko kasi na may something. Sabi ko, may something na parang missing sa akin. Ever since kasi, I'm really into sales na. So, isip ko, ano yung pang long term na gusto ko? Sabi ko, nung naghanap ako ng bahay nun, finally naisip na namin mag-asawa na, okay, sige, kuha na tayo ng sarili nating bahay. Yung naghanap ako, ang hirap pala, hindi pala siya madali. Actually, number one, yung pagkakaroon ng trusted realtor. Mahirap din talaga siyang hanapin. And hindi siya basta-basta. So, marami akong bahay na pinuntahan nun, na tinignan nun, marami akong kinausap, mga ganyan, na nakukulangan ako. Actually, nauwi ako sa bahay na foreclosed Tapos, inano ko na lang, pinaayos ko na lang, yung ganyan. Kasi, ang mga consideration ko kasi noon, ayoko nang sobrang layo sa bahay ng parents ko. As much as possible, di ba? Kung 15 minutes drive man yan, okay na yun. Or basta less than 30 minutes drive. Yung ganun, yung hindi pa rin ako malalayo masyado sa kanila. Yun yung mga consideration ko noon. And at the same time, yung kaya talaga, ang Bulacan, syempre, nag-start ng mag-boom. Talagang mataas na talaga dito. And nakita ko talaga yung tuloy-tuloy na pagtaas ng value ng mga properties. So, ganun siya. And then, nung nakakuha na ako ng bahay, tapos, ayun na nga, nung nag-iisip na ako na ano ba yung pwede kong maging extra source of income. Parang ganyan. Kasi nga work from home naman ako. So, naghanap ako ng malapit na realty. Sabi ko kasi, kung mahilig ako at gusto kong mag-invest ng properties, bakit ko pa kailangan maghanap ng kung sino-sinong realtor or whoever na talagang trusted? Kung ako sa sarili ko, gusto kong matutunan yung galawan sa real estate. So, doon talaga yung yun talaga yung pinaka-umpisa nun Yung sabi ko, I want to know how things work here. Like, gusto ko siyang ma-master. Alam niyo yung ganun. But, syempre, it's very important to immerse yourself into the process, di ba? Kasi, yun yung way para matutunan mo yung isang bagay pag ikaw mismo first-hand nakaka-experience nun, di ba? Kaya, ang una kong ginawa, nag-research ako ng malapit sa akin kasi it's very important na madaling puntahan yung realty company na pipiliin ko. So, ayun, may nakita ako na sales manager ko noon na nag-post and then naging part ako ng team na yon at ng realty company na malapit lang sa area namin. Kaya advantage yun. Hindi pa ako nun talaga ganun ka-active kasi nga nag-work pa rin ako. Hindi ko pa siya masyadong na-appreciate agad-agad. Actually, hindi rin naman parang biglang boom, yan na alam ko na lahat yung gagawin ko sa real estate. I would be lying to you guys pag ganun yung sinabi ko kasi hindi talaga. So, what happened was, nag-isip ako na kung ano ba yung ginagawa ng ibang mga realtors around me. 'Di ba? Paano sila nakakabenta? And sa office din, nagpupunta ako. And then, dun ko na-discover na, okay, aside from the marketplace, is YouTube din talaga. So, parang bago ako nag-YouTube, puro marketplace pa lang yung unang pinanggagalingan ng mga sales ko. Pero, slow siya. Parang siguro 1, 2 per month. Simula nung nag-start akong mag-tripping at seryosohin yung pagpo-postings, dun ako nagkaroon ng sales at tuloy-tuloy na siya. And lalo na nung nag-start akong mag-YouTube kahit na kulang ako ng resources. Meaning, by that time, di ba yung phone ko nga, kaya kung titignan nyo talaga yung mga old videos ko sa aking YouTube channel na At Your Own Properties PH kasi nandoon lahat ng mga virtual tour and house tours ko sa mga highly recommended projects ko in Bulacan. Pagka, yun yung mga unang-unang videos nun, maaalog pa nga Talagang, you just have to use whatever you have that time Hindi mo kailangan maghintay na maging ready ka. Basta gawin mo lang siya. Lalo na kapag sa pag-vlogging. So that's how I started.
pros and cons naman, guys. I'll give you top 2. Top 2, start tayo sa cons, no? Ang cons in terms of galing ka sa normal job na, you get your compensation, you're paid by the hour or whatsoever, or monthly or 15, 30, whatsoever, and then real estate ka. Ang cons niya, sa real estate talaga, guys, ha? Ganito, hindi mo talaga mararamdaman agad-agad yung kita mo, even in the next couple of months. Hindi talaga. Kasi, although sa mga susunod na videos ko, I will be discussing more on how real estate salesperson earn here in the Philippines, diba? Kung paano yung system nun. Masasabi ko na isa sa mga cons niya is kung nasanay ka na sumusweldo ka, na may fixed na salary or whatsoever, pag nag-real estate ka, parang yung iba, kaya sila nade-discourage agad kasi nga parang alam nila na parang natatagalan sila na akala ko ba malaki yung kitaan? Ilang buwan na? Okay, let's say nakabenta ka ng isa, tapos yung dun sa reservation incentives, parang may nakuha kang magkano, 2,000. Diba? Tapos hintayin mo na, kasi unless cash buyer. Kasi nga, iba yung usapan pag cash buyer. Pero 95% of the time, 95% ha, hindi po cash buyer yung makukuha natin. Lalo na kapag project selling tayo. Kasi karamihan talaga doon is staggered po yung payment. No interest, pre-selling, ganyan. So, after 6 months or 1 year, may staggered commission na darating. O, diba? Gano'ng katagal yun? Lalo na kung bumenta ka isa-isa lang. Parang, ano ka talaga na paano ka mabubuhay. So, yun yung isang cons doon kasi hindi naman talaga agad-agad ang kitaan. Number 2, na cons from typical job to real estate. Siyempre, pag sa typical job, you have those company benefits and all that stuff. And in real estate, parang biglang, nawala. Kailangan sa'yo lahat, sa mga insurance mo, tas individual payer ka sa mga government statutories mo, di ba? Ganon siya. Yun talaga, sa umpisa. And yung pros, paano naman yung pros? Yung pros naman na kapag nasa real estate business ka, you have to take it as a business, ha? Kasi nga, it's not an employment or anything like that. Is mas nagiging iba yung level of determination mo kapag nasa real estate ka na kesa sa you have a system na may trabaho ka, may inaasahan ka, na parang easy-easy, ganyan, okay, may darating na sweldo sa kinsena, sa katapusan. Pero, pag nag-real estate ka or nasa sales industry ka, yung level of determination mo and maturity from here nagiging ganitong level. So, yun yung isang pros, diba? Which is very big deal yun, ha? Kasi, in terms of self-improvement, sa growth, napakalaking bagay nun. Maunawaan nyo yan habang nag-share pa ako ng mga different topics here sa aking YouTube channel. And, another pros, kapag wala kang boss, diba? Sa real estate ka, sa sales industry ka, ikaw lahat, boss mo. Sinong boss mo? Sarili mo. 'Di ba? Alam mo na nakadepende yung future mo, yung success mo, hindi sa ibang tao, hindi sa nagpapasweldo sa'yo, hindi sa boss mo, kundi sa'yo lamang. Wala nang iba. At dahil dun, yung nagkakaroon ka, yung mga dati na hindi mo inaaral, di ba? Nadadagdagan yung skills mo. Kasi nagsi-self-study ka na. Kasi alam mo na para na siya sa success ng business mo. And sa real estate, how I face naman yung mga challenges or how I handle them. Sobra ibang level yung stress and pressure pag nasa sales ka actually, and yung mga challenges din. So how I handled them, basically like based on my experience, 'di ba? Number 1
is dito ko natuto mas magkaroon ng patience. Kasi pag nasa sales ka, you will meet and talk to people from all walks of life na talagang may kita mo na, wow, iba pala talaga, may mga taong sobrang bubuti at may mga tao din naman na ayoko na lang mag-talk. No? What I mean by that is yung professionalism mo na siguro, di ba noon, sa work mo, iba pa rin yung level nung sa sales industry na talagang ikaw yung laging magpapakumbaba. Diba? Ahaba na yung pasensya mo, mas matututo ka pang mas magpakumbaba at unawain ang bawat tao, ang bawat ugali, karakter, at ang bawat sitwasyon. So, sa una, hindi siya madaling i-handle kasi meron nga akong point na parang nung dito, pinost ko na nga sinabi ko na nga sa post ko yung mga details Tapos biglang sabihin parang i-judge ka kaagad na scam, ganyan. Ay naku, balak sa buhay mo, scam. Ba't ko ipoprove yung sarili ko? Block. Alam mo yung parang ayoko nang masyadong makapag-debate sa mga parang, nag-judge agad. Hindi. Yung parang may mga dati ganun sa una nang nag-uumpisa ako. Tapos yung dapat, syempre, hindi ka nakikipagtalo sa mga kliyente. Dapat binavalidate mo rin kung ano yung nararamdaman nila. Kasi nga, parang always put yourself, diba, into their situation. Na dito ko natuto na kapag kami nakapagsalita sa'yo ng hindi maganda or something, isipin mo na they're frustrated sa nangyayari, may kung ano man yung hindi natin out of our control na nangyari, 'di ba? Pero hindi solusyon na dagdagan mo pa yung kanilang dinadala. Parang dito ko natuto mas mag-handle ng mga difficult situations. At saka dito rin ako natuto sa sales, especially real estate, yung mag-solve ng mga problems from smaller issues to bigger ones. Which is, sabi ko, parang habang nagtatagal ako doon, sabi ko, oo nga, no, parang this is something na pag mas nagtagal pa ako dito, mas marami pa akong may encounter na ganito, mas marami ka pang issues na i-resolve, which is, makakatulong siya sa career path na aking tinatahak. Kasi nga, andito na ako di ba? Wala na tong atrasan. Sa sales ka na. And so, lastly, how I see my future in real estate. Di ba guys? So, dito na tayo. Kailan ba ako nag-start? Mid-2021. So, 22, 23, 24. 3 years na po ako. Di ba? I did it. Naka 3 years na po ako sa real estate. So, paano ko ba nakikita yung future ko dito? Ay, grabe. Actually, sa umpisa pa lang ng career ko, kahit siguro sa first year ng real estate ko, sa kabila ng mga pinagdaanan ko, sabi ko, ay, gusto ko to. Gusto ko yung ginagawa ko. This is, the good thing naman is na maaga yung realization ko na gusto ko yung ginagawa ko na ay parang calling ko talaga itong real estate. Kasi yung iba parang antagal ng realization nila, di ba? Or antagal nilang hanapin yung calling nila. So, on my part is naano ko na ito na yung calling ko. Kasi if you can see yourself doing that thing for the next 10 to 20 years of your life, anong tawag mo doon, di ba? That's a calling. Kasi ako, I see myself doing this for the next, 10 years, 20 years? Until I decide na gusto ko ng, okay, retired. Ganon. So, ano yung ginagawa ko para ma-achieve yung mga goals ko? Siyempre, parang lagi gusto mo every year nagle-level up ka, nagsa-step up ka. I started as a salesperson, naging sales manager na ako, and right now, konti na lang dahil nag-enroll ako at nag-aaral ako ng real estate management, 'di ba? After this semester and the next year pa uli, tapos ko na 'yon. And then gagraduate na and pwede na ako mag-take ng license exam. Pero by 2026 yon. Kasi 2025, parang appraiser exam muna and then yung brokerage. So, ganun siya. Meron siyang career path. Yes. And mas
i-share ko pa yung mga bagay na yon sa mga susunod na video na gagawin ko dito sa aking YouTube channel, guys. Pero, ayun nga, nakikita ko yung sarili ko dito na ito na nga yung calling ko at kung ano man yung mga ginagawa ko ngayon gaya ng muling pag-aaral, second course kasi graduate naman ako ng bachelor's degree, pero para sa calling ko na to, kailangan kong mag-aral uli. Kailangan ko ulit magtapos ng isa pang kurso para sa future, 'di ba? In the near future, I can be a licensed broker. So, ayun siya, guys. Yun lang naman yung aking ma-share for today. And for the next videos to come, marami pa akong i-share about real estate na kung how you can earn in real estate, the careers that await for you kapag ka nag-shift ka, 'di ba? ng career sa sales industry, especially kapag real estate. And marami pang iba. Pero for now, nakapag-share ako a little bit about myself, my background in real estate. I hope that nakakuha kayo ng kahit kaunting insights, guys. And like and subscribe, hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga next videos na i-upload ko. But for now, that's it. And thank you for watching.